So welcome to my vlog. So ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano malalaman yung bagong patoka sa lumang patoka kung bibili kayo ng patoka sa mga poultry supply na binibili ninyo. So ito. Kapag bago yung patoka, so ganito makikita natin yan. Ganyan kahaba. Makikita nyo. Mahaba siya. Mahaba yung pagka-pellet niya. So ganyan. Ganyan yung malalaman kung bago yung mga patoka na binibili nyo para sa inyong mga alagang manok. Kasi kapag luma na yan, posible magkaroon niya ng sakit kasi isa sa dahilan kung bakit nagkakasakit ang manok gawa sa patoka na binibigay natin sa kanila. So ngayon, kung ang texture naman ng pakapakain na bibili natin ay ganito, yan, ganyang kaliliit yung halos kapag pinisil nyo ganito, kapag kinurot nyo is madaling madurog. So yan, ganito, yun o. Madali siyang madurog. So ibig sabihin is matagal na yang nandun sa tindahan na pagbibihan ninyo. So bali iwasan po natin na bumili ng ganong klase ng patoka kasi posible magkaroon ng salmonella yung ating alagang manok. So ganyan yung nangyari sa akin nung previously lang sa aking alagang manok na bumili ako ng ganong klase ng patoka na medyo luma na, may kunting bukbuka, magata, ganun. Nagkaroon siya ng sakit, nagka-salmonella siya. So bali 2 weeks natin siyang ginamot. So kaya ito tips ko para sa inyo dahil na-experience na natin bilang backyard breeder. Ganun yung gawin ninyo. Bumili lang kayo ng patoka na mas maganda kung ganito. Itong mga nakapak, kilo-kilo. Para mas safe yung ating mga alagang manok. Kasi kapag ganito, talagang sigurado nga itong mga amag saka hindi siya contaminated galing sa hangin. So, yun lang mga kalahi. Thanks for watching.